Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang bagay na tahimik na nagnanakaw ng iyong kapayapaan gabi-gabi. Humihiga ka. Ipinipikit mo ang iyong mga mata. Pagod ka, totoong pagod. Masakit ang iyong katawan. Mabigat ang iyong mga tuhod. Ipinapaalala ng iyong likod ang iyong mga taon. Gusto mo lang magpahinga. At pagkatapos makalipas ang isang oras nagigising ka. Ang pressure na yon. Ang hindi komportableng pakiramdam sa iyong pantog. Tumingin ka sa orasan. 12 oras 47 minuto lyal. Sinasabi mo sa sarili mo, ayos lang. Mabilis lang ako pupunta. Dahan-dahan kang naglalakad sa dilim. Maingat. Dahil sa edad na ito, isang maling hakbang lang ay maaaring magdulot ng pagkahulog. Isang pagkahulog ay maaaring mga hulugan ng buwan ng paggaling. Minsan, nangangahulugan ito na hindi ka na magiging katulad ng dati. Bumabalik ka sa kama. Sinusubukan mong matulog muli. Pagkatapos 2 oras 15 minuto nangyayari na naman ito. Pagkatapos marahil 4 oras las. Pagsapit ng umaga, hindi ka nakapagpahinga. Ubos ka. Naiirita. Malabo ang isip. Mabigat ang iyong ulo. Mas matanda ang pakiramdam ng iyong katawan kaysa kahapon. At walang nagsasalita kung gaano yon kasakit. Noong mas bata ka pa, madaling dumating ang tulog. Nagtrabaho ka ng buong araw at natulog ng mahimbing buong gabi. Ngayon, kahit na ikaw ay maaaring retirado na kahit na maaaring may oras ka na sa wakas iniwan ka na ng iyong tulog. Hayaan mong magtanong ako ng isang bagay na napaka-personal. Ilang beses kang nagising kagabi? Maging tapat ka sa iyong sarili. Kung higit sa 2 hindi lang iyon normal na pagtanda. Iyan ay ang iyong katawan na humihingi ng tulong. Ang pag-ihi sa gabi pagkatapos ng 60 ay higit pa sa abala. Ito ay kaugnay ng mas mataas na presyon ng dugo. Pinapataas nito ang panganib ng pagkapagod ng puso. Pinapahina nito ang iyong immune system. Nakaapekto ito sa memorya. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang putol-putol na tulog ay nagpapabilis ng paghina ng kognisyon. Pinapataas pa nito ang panganib ng depresyon. Ngunit lampas sa siyensya may mas malalim pa. Pinaparamdam nito sa iyo na matanda ka na. Pinaparamdam nito na ang iyong katawan ay wala na sa iyong kontrol. At masakit iyon. Ang ilan sa inyo ay hindi man lang ito pinag-uusapan. Tinatanggap mo na lang ito. Sinasabi mo, ganito na talaga ang buhay. Pero sa loob-loob mo, namimiss mo ang pagtulog ng tuloy-tuloy sa gabi. Namimiss mo ang paggising na may enerhiya. Namimiss mo ang pakiramdam na malakas. Kung may tumatama sa loob mo ngayon, gusto kong tahimik mong aminin ito sa iyong sarili. Karapat-dapat ka sa mas magandang tulog. Karapat-dapat ka sa dignidad sa gabi. Karapat-dapat kang humiga ng walang takot na magising ng paulit-ulit. Sa video na ito, ibabahagi ko ang isang simpleng bagay. Isang natural. Isang bagay na ginamit na sa loob ng maraming siglo, ngunit ginamit sa tamang paraan, sa tamang oras. At narito kung bakit kailangan mong makinig ng mabuti hanggang sa pinakadulo. Dahil karamihan ng tao ay mali ang paggamit nito. Kinakain nila ito sa maling oras. Inihahanda nila ito sa maling paraan. Sobra ang kanilang iniinom o kinakain. O sumusuko sila agad. At pagkatapos ay sinasabi nila hindi ito gumagana. Pero paano kung ang problema ay hindi ang lunas kundi ang oras? Paano kung isang maliit na pagbabago lang sa iyong routine sa gabi ang makababawas ng pamamaga, makapagpapagaan ng pressure sa iyong pantog, susuporta sa iyong prostate o pelvic muscles, magpapabuti ng sirkulasyon, at tutulong sa iyo na manatiling tulog ng mas matagal? Isipin mo ito ngayong gabi. Humihiga ka. Natutulog ka. Nagigising ka ng isang beses o marahil hindi na talaga. Nagigising ka sa umaga at sumisikat na ang araw. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakakaramdam ka ng pahinga. Hindi iyon panaginip.
Para sa maraming nakatatanda, nagsimula ito sa pag-unawa sa kanilang katawan at paggawa ng isang disiplinadong pagbabago. Manatili ka sa akin. Makinig ng mabuti. Dahil ang matututuhan mo ay hindi tungkol sa hype. Ito ay tungkol sa biyolohiya. Ito ay tungkol sa kung paano nagbabago ang iyong katawan pagkatapos ng 60. At ito ay tungkol sa pakikipagtulungan dito, hindi pakikipaglaban dito. Hindi ka mahina. Hindi sira ang iyong katawan. Ito ay simpleng humihingi ng tamang suporta. At ngayong gabi magsisimula tayo. Manatiling nakatutok hanggang sa dulo ng video na ito. Dumiretso tayo sa katotohanan. Pagkatapos ng edad na 60, ang iyong katawan ay hindi na katulad ng makina nito noong ikaw ay 30 o 40. Gumagana pa rin ang mga organo, ngunit iba na ang paraan ng kanilang paggana. Mas mabagal. Mas sensitibo. Mas hindi mapagpatawad. Ang pag-ihi sa gabi, na sa medikal na termino ay tinatawag na nocturia, ay nagiging karaniwan sa yugtong ito ng buhay. Ngunit ang pagiging karaniwan ay hindi nangangahulugang hindi ito nakapipinsala. At tiyak na hindi ito nangangahulugang dapat mo itong baliwalain. Ayon sa mga eksperto mula sa Cleveland Clinic, ang paggising ng higit sa 1 beses sa gabi para umihi ay kadalasang senyales na may hindi balance sa loob ng katawan. Para sa mga lalaki, isa sa pinakamalaking dahilan ay ang paglaki ng prostate. Maliit lamang ang prostate, ngunit kapag ito ay lumalaki, naiipit nito ang urethra at naiirita ang pantog. Kahit hindi pa puno ang pantog, nagpapadala ito ng signal sa utak na nagsasabing, empty mo na ako ngayon. Kaya nagigising ka, kahit kaunti lang ang laman nito. Para sa mga babae, iba ang dahilan ngunit kasing totoo rin. Pagkatapos ng menopause, bumababa ang antas ng estrogen. Ang estrogen ay tumutulong sa pagpapanatili ng lakas at elastisidad ng mga tissue ng pantog. Kapag ito ay bumaba, nagiging mas sensitibo ang pantog. Humihina ang mga kalamnan. Tumataas ang pakiramdam ng pagkaapurahan. Kahit kaunting ihi lamang ay maaaring maramdaman na parang emerhensya. At nariyan din ang mga bato. Sa maghapon, pinananatili ng gravity ang mga likido sa ibabang bahagi ng iyong katawan, lalo na sa iyong mga binti at bukong-bukong. Kaya napapansin ng ilang nakatatanda ang pamamaga pagsapit ng gabi. Ngunit kapag humiga ka sa gabi, ang mga likidong iyon ay bumabalik sa iyong daluyan ng dugo. Biglang nagsasala ang iyong mga bato ng mas maraming likido. At nangangahulugan iyon ng mas maraming produksyon ng ihi habang sinusubukan mong matulog. Ipinapamahagi lamang ng iyong katawan ang mga likido, ngunit ang oras nito ang kalaban mo. May papel din ang mataas na presyon ng dugo. Gayon din ang diabetes. Pati ang ilang mga gamot, lalo na ang mga diuretics. Kahit ang hindi nagagamot na sleep apnea ay maaaring mag-udyok sa katawan na gumawa ng mas maraming ihi sa gabi. Hindi ito basta-basta nangyayari. Hindi ito simpleng malas. Isa itong sunod-sunod na reaksyon. Isang sistema ang nakaapekto sa iba. Ang pamamaga ay nakaapekto sa prostate o lining ng pantog. Ang mahinang sirkulasyon ay nakaapekto sa timing ng mga bato. Ang mga pagbabagong hormonal ay nakaapekto sa kontrol ng kalamnan. At lahat ng ito ay sabay-sabay na lumalabas sa gabi kung kailan dapat nagpapahinga ang iyong katawan. Narito ang isang bagay na hindi alam ng marami. Sa tuwing napuputol ang iyong tulog, naglalabas ang iyong katawan ng stress hormones. Tumataas ang cortisol. Bahagyang bumibilis ang tibok ng iyong puso. Ang iyong utak ay lumilipat mula sa malalim na panunumbalik na tulog patungo sa magaan at alertong estado. At kung nangyayari ito ng 3 o 4 na beses gabi-gabi, hindi kailanman ganap na nakakumpuni ang iyong katawan. Kaya ka nagigising na pagod kahit maaga kang natulog. Hindi lang ito tungkol sa pantog. Ito ay tungkol sa pamamaga. Sirkulasyon. Hormones. Lakas ng kalamnan. Balanse ng likido. Mga signal ng nervous system. At hanggat hindi mo tinutugunan ang mga ugat ng problema, hindi lang ang mga sintomas, walang magbabago.
Kung nagigising ka ng higit sa 2 beses sa gabi, seryosohin mo ito. Hindi nang may takot, kundi nang may kamalayan. Dahil kapag naunawaan mo ang tunay na mga dahilan sa likod ng nocturia, titigil ka sa pagsisi sa iyong sarili. Titigil ka sa pag-isip na ganito na lang talaga kapag matanda. At magsisimula kang mag-isip, baka maaari ko pa itong mapabuti. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung bakit ang bawang, simpleng bawang, ay maaaring makaapekto sa ilan sa mga ugat ng problemang ito ng sabay-sabay. Kung nabubuksan na nito ang iyong mga mata, siguraduhing mag-subscribe sa Gintong Sustansya upang hindi mo makaligtaan ang susunod na aral na maaaring magbago ng iyong buhay. Ngayon pag-usapan natin ang bawang, at hindi sa mababaw na paraan na karaniwang ginagawa ng karamihan. Ang bawang ay hindi lang pampalasa. Hindi lang ito isang bagay na nagpapalakas ng lasa ng pagkain. Sa loob ng maraming siglo, ginamit ito bilang gamot sa mga sinaunang sibilisasyon, mula sa Egypt hanggang China, bago pa man umiral ang mga modernong laboratorio. Ngunit ngayon, hindi lamang tayo umaasa sa tradisyon. Tinitingnan natin ang agham. Kapag dinurog o tinadtad mo ang sariwang bawang, nabubuo ang isang compound na tinatawag na alisin. Ito ang aktibong sangkap na responsable sa karamihan ng makapangyarihang epekto ng bawang. Kung hindi mo ito dudurugin, hindi mo makukuha ang buong benepisyo. At kung hindi mo nauunawaan kung paano ito gumagana, mamimiss mo ang tunay nitong halaga. Pinag-aralan ng mga mananaliksik na sinusuportahan ng mga institusyon, tulad ng National Institutes of Health ang bawang para sa epekto nito sa pamamaga, sirkulasyon, presyon ng dugo, at kalusugan ng immune system. At narito kung bakit mahalaga yon para sa pag-ihi sa gabi. Una, pamamaga. Habang tayo ay tumatanda, tumataas ang mababang antas ng pamamaga sa katawan. Maaaring hindi ito magdulot ng matinding sakit, ngunit nagdudulot ito ng pamamaga sa mga tissue, kabilang ang prostate sa mga lalaki, at ang lining ng pantog sa kapwa lalaki at babae. Kahit bahagyang pamamaga ay maaaring magdulot ng presyon. At ang presyong iyon ang nagpaparamdam sa pantog na puno na ito kahit hindi pa. Ipinakita sa maraming pag-aaral na ang bawang ay may anti-inflammatory properties. Nakakatulong itong pababain ang ilang inflammatory markers sa dugo. Kapag nabawasan ang pamamaga, maaaring mabawasan din ang iritasyon ng tissue. Mas kaunting iritasyon ay maaaring mga hulugan ng mas kaunting maling signal para umihi. Ikalawa, sirkulasyon. Ang mahinang sirkulasyon ng dugo ay mas nagiging karaniwan pagkatapos ng 60. Naninigas ang mga ugat. Nagbabago-bago ang presyon ng dugo. Hindi na kasing epektibo ang pagdadala ng oxygen sa mga organo tulad ng dati. Pinag-aralan ang bawang para sa kakayahan nitong suportahan ang malusog na paggana ng mga ugat at mapabuti ang daloy ng dugo. May ilang pananaliksik na binanggit ng Harvard Medical School na nagsasabing maaaring makatulong ang bawang sa pagpapabuti ng endothelial function. Ito ang panloob na lining ng mga daluyan ng dugo. Bakit ito mahalaga? Dahil ang mas maayos na sirkulasyon ay nangangahulugan ng mas mahusay na pagdadala ng oxygen sa pantog, prostate, at mga bato. Ang mas malulusob na tissue ay mas mahusay gumana. At ang mahusay na mga organo ay mas kaunting nagpapadala ng distress signals sa gabi. Ikatlo, balanse ng presyon ng dugo. Malakas ang ugnayan ng mataas na presyon ng dugo sa nocturia. Kapag nananatiling mataas ang presyon, maaaring gumawa ang katawan ng mas maraming ihi sa gabi bilang bahagi ng proseso ng regulasyon nito. Ipinakita sa ilang clinical trials na maaaring suportahan ng bawang ang malusob na antas ng presyon ng dugo kapag ito ay ginagamit ng tuloy-tuloy. Ang mas mababang presyon sa vascular system ay maaaring magpabawas ng sobrang produksyon ng ihi sa gabi. Ika-4, proteksyong antioxidant. Habang tayo ay tumatanda, tumataas ang oxidative stress. Dahan-dahan itong sinisira ang mga selula sa paglipas ng panahon. Ang bawang ay naglalaman ng mga antioxidant na maaaring makatulong na protektahan ang mga selula laban sa pinsalang ito. Ang mas malulusob na selula ay nangangahulugan ng mas mahusay na paggana ng mga organo,
kabilang ang mga organong responsable sa produksyon at kontrol ng I. Ngayon, linawin natin ito. Ang bawang ay hindi mahikang tableta. Hindi nito paliliitin ang malubhang paglaki ng prostate sa loob ng isang gabi. Hindi nito gagamutin ang malalang sakit sa bato. Hindi nito papalitan ang iniresetang gamot ng doktor. Ngunit ang kaya nitong gawin, kapag ginamit ng tama at tuloy-tuloy, ay suportahan ang mga sistemang nakaapekto sa pag-ihi sa gabi. At narito ang nagpapatingkad sa bawang. Hindi lang ito tumatarget sa iisang pathway. Kumikilos ito laban sa pamamaga. Sinusuportahan nito ang sirkulasyon. Nakaapekto ito sa presyon ng dugo. Nagbibigay ito ng proteksyong antioxidant. Iilan lamang sa mga natural na pagkain ang sabay-sabay na nakaabot sa lahat ng aspektong iyon. Kaya napakahalaga ng tamang oras ng paggamit dahil nais mong gumagana ang mga suportang epektong ito habang naghahanda ang iyong katawan para sa pahinga. Kapag naunawaan mo ito, nagbabago ang lahat. Hindi mo na lang nakikita ang bawang bilang pagkain. Nakikita mo na ito bilang isang kasangkapan, simple, abot kaya, at makapangyarihan kapag ginamit ng may karunungan. At sa susunod na bahagi, mauunawaan mo kung bakit karamihan ng tao ay ginagamit ito sa maling oras, at kung bakit ang pagkakamaling iyon ang pumipigil sa kanila na makita ang resulta. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na lubos na hindi napapansin ng karamihan, ang tamang oras. Maaari mong taglay ang tamang lunas, ang tamang intensyon, kahit ang tamang dosis, ngunit kung mali ang oras, mabibigo ka sa resulta. Ang iyong katawan ay gumagana ayon sa mga ritmo. Hindi basta-bastang galaw mga ritmo. May circadian rhythm na kumokontrol kung kailan ka inaantok at kung kailan ka alerto. May hormonal rhythm na nagtatakda kung kailan tumataas ang cortisol at kung kailan dumarami ang melatonin. Maging ang iyong mga bato ay sumusunod sa ritmo. Hindi sila nagsasala ng likido sa parehong paraan sa tanghali at sa hating gabi. Pagkatapos ng 60, nagiging mas marupok ang mga ritmong ito. Bumababa ang produksyon ng melatonin. Nagiging mas magaan ang tulog. Mas nagiging sensitibo ang pantog sa mga signal mula sa nervous system. Iba na rin ang pagtugon ng prostate o pelvic muscles kumpara noon. Kaya ang pagkain ng bawang sa maling oras ay maaaring magdulot ng kabaligtarang epekto. Maraming tao ang umiinom o kumakain ng bawang bago mismo matulog, iniisip na gagana ito magdamag. Ngunit narito ang tunay na nangyayari. Pinapasigla ng bawang ang panunaw. Kapag kinain mo ito, lalo na kung hilaw, pinapagana nito ang produksyon ng asido sa tiyan. Pinapataas nito ang aktibidad ng digestive system. Para sa ilang nakatatanda, maaari itong magdulot ng bahagyang init sa dibdib, acid reflux, o pananakit ng tiyan kung ininom o kinain ng huli na. At ano ang nangyayari kapag aktibo ang iyong tiyan sa oras ng pagtulog? Bahagyang nananatiling alerto ang iyong nervous system. Hindi ganap na nakalilipat ang iyong katawan sa malalim at panunumbalik na tulog. Bukod pa rito, sinusuportahan ng bawang ang sirkulasyon at maaaring bahagyang makaapekto sa pag-relax ng mga daluyan ng dugo. Kung ininom o kinain ito ng huli na, maaari nitong dagdagan ang internal na aktibidad sa panahong dapat ay bumabagal na ang iyong katawan. Ngayon iugnay natin ito sa pag-ihi sa gabi. Kapag humiga ka, ang likidong naipon sa iyong mga binti sa buong araw ay nagsisimulang bumalik sa iyong daluyan ng dugo. Pinapataas nito ang pagsasala ng mga bato. Natural na nangyayari ang prosesong ito. Kung magdadagdag ka ng bawang masyadong malapit sa oras ng pagtulog, maaari mong hindi sinasadyang mapalakas ang internal na sirkulasyon kasabay ng pagtaas ng output ng iyong mga bato. Sa halip na mabawasan ang pagbangon sa gabi, maaari pa itong magdulot ng isa pang pagpunta sa banyo. Kaya napakahalaga ng tamang oras. Gusto mong magawa ng bawang ang suportang gawain nito, pagbawas ng pamamaga, pagpapabuti ng flexibility ng mga daluyan ng dugo, pagpapatatag ng presyon ng dugo, bago tuluyang lumipat ang iyong katawan sa sleep mode. Gusto mong umiikot ang mga benepisyo nito ng tahimik sa likod, hindi aktibong pinasisigla ang panunaw habang sinusubukan mong magpahinga.
May isa pang salik na madalas hindi pinapansin, ang ritmo ng insulin at blood sugar. Ang hapunan na huli na, lalo na kung mabigat, ay nagpapataas ng blood sugar. Kapag pabago-bago ang blood sugar sa gabi, maaaring maglabas ang mga bato ng mas maraming glucose, at kung saan napupunta ang glucose, sumusunod ang tubig. Ibig sabihin, mas maraming produksyon ng ihi. Kung ang bawang ay kinain sa maling oras, lalo na kasabay ng mabigat na hapunan, hindi nito epektibong makokontra ang mga metabolic disruption na iyon. Kaya hindi lang ito tungkol sa kumain ng bawang. Ito ay tungkol sa pag-alin ng bawang sa internal na orasan ng iyong katawan. Isipin mo ang iyong katawan na parang isang grupo ng mga manggagawa. Sa gabi, ang ilan ay naghahanda ng magpahinga. Ang iba naman ay naglilinis at nag-aayos ng pinsalang natamo sa buong araw. Kung magpapadala ka ng maling signal sa maling oras, nagiging magulo ang buong sistema. Ngunit kapag tama ang timing, maayos ang takbo ng lahat. Maagang natatapos ang panunaw. Nagiging mas matatag ang presyon ng dugo. Nagsisimulang kumalma ang pamamaga. Unti-unting bumubuti ang sirkulasyon. At pagdating ng oras na humiga ka, handa na ang iyong katawan sa katahimikan, hindi sa pagpapasigla. Ito ang dahilan kung bakit may ilang nakatatanda na nagsasabing nakatulong sa kanila ang bawang at ang iba naman ay nagsasabing wala itong epekto. Hindi laging ang bawang ang pagkakaiba, kundi kung kailan nila ito ininom o kinain. At sa susunod na bahagi, didiretso tayo sa eksaktong oras na pinakaangkop para sa karamihan ng mga taong higit sa 60, batay sa kung paano naghahanda ang iyong katawan para sa pagtulog at kung paano gumagana ang mga biolohikal na ritmong ito. Ngayon maging napaka-praktikal tayo. Ano ang pinakamainam na oras para uminom o kumain ng bawang kung ikaw ay higit sa 60 at nais mong mabawasan ang pag-ihi sa gabi? Ang pinaka-epektibong oras para sa karamihan ng mga nakatatanda ay maagang gabi, ideal sa pagitan ng 5 oras at 6 oras 30 minuto yan. Hindi sa umaga. Hindi bago mismo matulog. Hindi sa hating gabi kapag nagigising kang inis. Maagang gabi. Narito kung bakit epektibo ang oras na ito. Una, panunaw. Habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang digestion. Maaaring bumaba ang produksyon ng asido sa tiyan. Mas matagal tunawin ang pagkain. Kung kakain ka ng hilaw na bawang ng huli na sa gabi, maaaring aktibo pa rin ang iyong tiyan habang ikaw ay nakahiga na. Maaari itong magdulot ng hindi komportableng pakiramdam, banayad na acid reflux, o internal na pagpapasigla na sumisira sa tulog. Kung kakainin mo ang bawang sa pagitan ng 5 oras at 6 oras 30 minuto binibigyan mo ang iyong katawan ng 2 hanggang 3 oras upang ito'y maproseso bago ang oras ng pagtulog. Ang mga aktibong compound ay unti-unting pumapasok sa iyong daluyan ng dugo. Kumakalma ang tiyan. Sa oras na humiga ka, hindi na nakikipagkompetensya ang digestion sa pagtulog. Ikalawa, kontrol sa pamamaga. Ang mga anti-inflammatory compound ng bawang ay hindi agad-agad gumagana. Umiikot muna ito sa dugo at unti-unting nakikipag-ugnayan sa mga tissue. Kung bahagyang namamaga ang prostate, o kung naiirita ang lining ng pantog, nais mong naroon na ang mga pampakalmang epekto bago ka pumasok sa pinakamahabang sleep cycles ng gabi. Ang pag-inom o pagkain ng bawang ng maaga ay nagbibigay daan upang tahimik na magsimulang kumilos ang mga compound nito, binabawasan ang banayad na pamamaga at iritasyon bago pa sumapit ang hating gabi, na kadalasang oras ng unang paggising. Ikatlo, ritmo ng presyon ng dugo. Ang presyon ng dugo ay may sinusunod na pang-araw-araw na pattern. Para sa malusog na pagtulog, dapat bahagyang bumababa ang presyon sa gabi. Ito ay tinatawag na nocturnal dipping. Sa ilang nakatatanda, nagiging hindi regular ang pattern na ito. Kapag nananatiling mataas ang presyon sa gabi, maaaring tumugon ang mga bato sa pamamagitan ng paggawa ng mas maraming ihi. Pinag-aralan ang bawang para sa suportang papel nito sa pagpapanatili ng malusog na antas ng presyon ng dugo. Sa pag-inom nito sa maagang gabi,
nabibigyan mo ito ng oras upang makatulong sa pag-relax ng mga daluyan ng dugo bago ang oras ng pagtulog na maaaring sumuporta sa mas maayos na paglipat sa nocturnal dipping. Ika-4, pagbalik ng likido sa sirkulasyon. Naalala mo kung paano bumabalik sa daluyan ng dugo ang likidong naipon sa mga binti kapag ikaw ay humihiga? Karaniwang nagsisimula ang prosesong ito ilang sandali matapos kang mahiga. Kung nakatulong na ang bawang sa flexibility ng mga daluyan ng dugo at sa sirkulasyon ng mas maaga sa gabi, maaaring mas mahusay na makontrol ng iyong katawan ang pagbabagong ito ng likido, na posibleng magpabawas sa urgency signals na gumigising sa iyo. Mayroon ding benepisyong psikolohikal. Kapag lumikha ka ng pare-parehong routine sa maagang gabi, magaan na hapunan, limitadong asin, bawas na likido pagkatapos ng 7 at bawang sa parehong oras araw-araw, natututo ang iyong katawan sa pattern. Gustong-gusto ng nervous system ang consistency. Sa paglipas ng panahon, inaasahan nito ang pahinga. Ngunit may mahalagang paalala. Huwag asahan ang himala sa unang gabi. Kailangan ng katawan ang consistency. Hindi nawawala ang pamamaga sa isang gabi. Hindi nagbabago ang sirkulasyon sa isang dosis lamang. Bigyan ito ng hindi bababa sa 7 araw ng disiplinadong timing bago suriin ang resulta. At magsimula sa maliit. Isang pirasong sariwang butil ng bawang, durugin ng maayos at hayaang nakatiwangwang ng mga 10 minuto bago kainin. Ang paghihintay na ito ay nagpapahintulot sa enzyme reaction na bumuo ng alisin ng ganap. Kung laktawan mo ang hakbang na ito, hindi mo makukuha ang buong potensyal na benepisyo. Inumin o kainin ito kasama ng kaunting pagkain kung sensitibo ang iyong tiyan, ngunit iwasan ang mabigat at mamantikang pagkain sa oras na iyon. Gawing mas magaan ang hapunan kaysa karaniwan. Bawasan ang asin. Limitahan ang likido pagkatapos ng 7 Hindi ka lang nagdadagdag ng bawang. Inaayos mo ang iyong gabi. Ang maliit na pagbabagong ito, pag-inom ng bawang sa tamang oras sa halip na basta-basta, ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagpapasigla at suporta. Sa pagitan ng isa na namang gabing hindi mapakali at simula ng mas tahimik na mga gabi. Ang tamang oras ay hindi maliit na detalye. Para sa iyong katawan pagkatapos ng 60, ang timing ang lahat. Ngayon pag-usapan natin ang paghahanda. Dahil dito kadalasang nawawala ng marami ang tunay na benepisyo. Maaari mong inumin o kainin ang bawang sa perpektong oras, ngunit kung mali ang paghahanda mo, malaki ang ibinababa ng bisa nito. Ang pinakamahalagang aktibong compound ng bawang, ang alisin, ay hindi umiiral sa buo at hindi pa nabubuksang butil ng bawang. Nabubuo lamang ito kapag dinurog, tinadtad, o nginunguya ang bawang. Sa loob ng butil ay may 2 magkahiwalay na sangkap, ang aliin at isang enzyme na tinatawag na aliinase. Kapag binasag mo ang butil, nagtatagpo ang 2 ito, at ang reaksyong iyon ang bumubuo ng alisin. Walang pagdurog, walang reaksyon. Walang reaksyon, walang alisin. Walang alisin, mas mahinang resulta. Kaya ang paglunok ng buong butil na parang tableta ay hindi epektibo. Dadaan lamang ito sa iyong sistema nang hindi na-activate ang buong potensyal nitong medikal. Narito ang tamang paraan. Kumuha ng isang sariwang butil ng bawang. Balatan ito. Durugin gamit ang patag na bahagi ng kutsilyo o tadtarin sa maliliit na piraso. Kapag nadurog na, hayaan itong nakatiwangwang sa hangin ng mga 1-0 minuto. Napakahalaga ng paghihintay na ito. Ang 1-0 minutong iyon ang nagbibigay daan upang makumpleto ang enzyme reaction at ma-maximize ang pagbuo ng alisin. Kung lulutuin mo agad o lulunukin ka agad, napuputol ang prosesong ito. Pagkalipas ng 1-0 minuto, maaari mo na itong kainin. May ilang nakatatanda na mas gustong lunukin ang maliliit na dinurog na piraso kasama ng maligamgam na tubig. Ang iba naman ay hinahalo ito sa isang kutsaritang hilaw na pulot upang mabawasan ang tapang ng lasa. Makakatulong din ang pulot na protektahan ang lining ng tiyan kung ikaw ay sensitibo. Kung madaling sumakit ang iyong tiyan, inumin o kainin ito kasabay ng kaunting magaan na pagkain, hindi mabigat na hapunan.
Ilang subo ng pinasingawang gulay o maliit na bahagi ng kanin ay sapat na. Iwasan ang mamantika, maanghang, o maaasim na pagkain sa oras na iyon. Ngayon pag-usapan natin ang pagluluto. Ang mataas na init ay sumisira sa karamihan ng enzyme activity na kailangan upang mabuo ang alisin. Kung lulutuin mo ang bawang kaagad matapos durugin, lalo na sa mataas na temperatura, malaki ang mababawas sa lakas nitong terapeutiko. Kung nais mo itong idagdag sa pagkain, mas mabuting gawin ito, durugin muna, hayaang nakatiwangwang ng 1-0 minuto, saka idagdag sa mainit-init, hindi kumukulong, pagkain sa pinakadulo ng pagluluto. Makakatulong ito upang mapanatili ang mas marami sa mga kapaki-pakinabang nitong compound. Mahalaga rin ang dami. Hindi ibig sabihin na mas marami ay mas mabuti. Magsimula sa 1 butil bawat araw. Sapat na ito para sa karamihan ng mga taong higit sa 60. Ang pag-inom ng 3 o 4 na butil sa pag-aakalang bibilis ang resulta, ay maaaring makairita ng tiyan, magpataas ng asido, o magdulot ng hindi komportableng pakiramdam sa panunaw. Tandaan, mas sensitibo na ang iyong digestive system ngayon kumpara noon. Kung makaranas ka ng hapdi sa dibdib, kabag, o tuloy-tuloy na pananakit ng tiyan, bawasan ang dami o ihinto at kumonsulta sa isang healthcare professional. Mas mahalaga ang consistency kaysa sa lakas ng dosis. Ang katamtamang dami araw-araw, na maayos ang paghahanda, ay mas epektibo kaysa sa malalaking dami na iniinom ng pabugso-bugso. May isa pang detalyeng madalas hindi napapansin, ang pagiging sariwa. Ang tinadtad na bawang na nasa bote ay kadalasang may preservatives at nabawasan na ang enzyme activity. Habang mas matagal itong nakababad sa likido, mas nababawasan ang aktibong compound nito. Laging mas malakas ang sariwang butil. Pumili ng matitigas na ulo ng bawang na may tuyong balat at mahigpit ang pagkakabalot. Iwasan ang malambot, labis na umuusbong, o may amag. Hindi ka lang basta kumakain ng bawang. Ina-activate mo ang isang prosesong biochemical na likas na dinisenyo ng kalikasan. Durugin. Maghintay. Pagkatapos ay kainin. Mga simpleng hakbang, ngunit makapangyarihan kapag tama ang pagkakagawa. Ang paghahanda ay hindi maliit na detalye. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng ordinaryong pagkain at functional na lunas na tahimik na kumikilos sa loob ng iyong katawan. Ngayon direkta tayong magsalita sa mga lalaking higit sa 60. Mahalaga ang bahaging ito. Habang tumatanda ang isang lalaki, halos palaging lumalaki ang prostate. Hindi ito tanong na kung. Ito ay tanong na gaano kalaki. Ang prostate ay isang maliit na glandula, kasing laki ng wanot sa mas batang edad. Matatagpuan ito sa ilalim lamang ng pantog at nakapalibot sa urethra, ang tubong naglalabas ng ihi mula sa katawan. Kapag lumalaki ang prostate, kahit bahagya lamang, pinipisil nito paloob ang tubong iyon. Kailangang magtrabaho ng mas malakas ang pantog upang maubos ang ihi. Sa paglipas ng panahon, kumakapal ang kalamnan ng pantog, nagiging mas sensitibo at madaling mairita. Ang kondisyong ito ay kilala bilang benign prostatic hyperplasia o BPH. Hindi ito cancer. Ngunit maaari itong makaramdam na parang binabago nito ang iyong buhay. Mahinang daloy ng ihi. Hirap magsimula. Patak-patak pagkatapos umihi. Ang pakiramdam na parang hindi lubusang naubos. At syempre, ang paggising ng maraming beses sa gabi. Ayon sa datos mula sa Johns Hopkins Medicine, higit sa kalahati ng mga lalaking lampas 60 ang nakararanas ng mga sintomas ng BPH. Pagsapit ng 70 pataas, mas tumataas pa ang porsyento. Ngunit may isang bagay na hindi madalas pag-usapan ng mga lalaki. Hindi lamang pisikal na sintomas ang masakit. Ito ang pagkadismaya. Ang hiya. Ang tahimik na takot na parang humihina na ang iyong katawan. May ilang lalaki na inaayos ang kanilang gabi batay sa kung nasaan ang banyo. Ang iba ay umiiwas sa mahahabang biyahe. Ang ilan ay nakakaramdam ng pagkabalisa bago matulog, inaasahan na ang unang paggising. Ngayon iugnay natin ito sa bawang. Hindi mahikang nagpapaliit ng prostate ang bawang sa loob ng isang gabi.
Mahalagang maunawaan iyon. Ngunit ang paglaki ng prostate ay hindi lamang tungkol sa laki. Ito rin ay tungkol sa pamamaga at daloy ng dugo. Ang pamamaga ay maaaring magdulot ng dagdag na pamamaga sa tissue ng prostate. Kahit banayad na pamamaga ay nagpapataas ng presyon sa urethra. Ang anti-inflammatory properties ng bawang ay maaaring makatulong na bawasan ang iritasyon ng tissue sa paglipas ng panahon. Pagkatapos ay ang sirkulasyon. Ang prostate ay umaasa sa malusog na daloy ng dugo. Kapag humihina ang sirkulasyon habang tumatanda, maaaring hindi makatanggap ng sapat na oxygen at nutrisyon ang mga tissue. Ang mahinang sirkulasyon ay maaaring magpalala ng cellular stress. Pinag-aralan ang bawang para sa kakayahan nitong suportahan ang kalusugan ng mga daluyan ng dugo, tumutulong sa pag-relax at mas maayos na paggana ng mga ito. Mas maayos na daloy ng dugo ay nangangahulugan ng mas malusog na pagtugon ng tissue. Meron ding oxidative stress. Habang tumatanda ang mga lalaki, naiipon ang oxidative damage sa mga selula ng prostate. Ang bawang ay naglalaman ng sulfur compounds at antioxidants na maaaring makatulong na i-neutralize ang free radicals. Ang mas malulusob na selula ay mas mahusay tumugon sa mga pagbabago sa hormones at mga signal ng pamamaga. May papel din ang hormones. Ang dihydrotestosterone o ED ay nakatutulong sa paglaki ng prostate. Bagaman hindi direktang hormone blocker ang bawang tulad ng ilang gamot, may ilang pananaliksik na nagsasabing maaari nitong suportahan ang pangkalahatang metabolic balance na hindi direktang sumusuporta sa mas maayos na hormonal environment. Muli, ito ay tungkol sa suporta, hindi pamalit. Kung ikaw ay umiinom na ng gamot para sa iye, huwag itong itigil ng walang gabay ng doktor. Ang bawang ay suportang estratehiya, hindi kapalit ng iniresetang paggamot. Ngunit para sa maraming lalaki sa maaga o katamtamang yugto, ang pagtugon sa pamamaga at sirkulasyon ay maaaring magpababa sa tindi ng mga sintomas sa gabi. Narito ang isang makapangyarihang paalala. Hindi kusak ang ginigising ng pantog. Nagigising ka dahil nararamdaman nito ang presyon. Kung mababawasan ang pamamaga at bubuti ang daloy ng dugo, maaaring humupa ang presyong iyon. Kahit maliit na pagbabawas ay maaaring mangahulugan ng isang beses na mas kaunting pagpunta sa banyo. At ang isang beses na iyon ay maaaring magbigay ng mas mahabang yugto ng malalim na tulog. Para sa isang lalaking higit sa 60, maaari itong maramdaman na parang tagumpay. Hindi dramatiko. Hindi magarbo. Ngunit napakalalim ng kahulugan. Dahil ang maayos na tulog ay nagbabalik ng dignidad. Nagbabalik ng kumpiyansa. Nagbabalik ng tahimik na lakas na minsang sinusubukang agawin ng pagtanda. Hindi lamang bawang ang kabuuang solusyon. Ngunit kapag ginamit ng tama, may tamang oras, tamang paghahanda, at consistency, nagiging bahagi ito ng mas matalinong estratehiya upang suportahan ang kalusugan ng prostate at mabawasan ang abala sa gabi. Maliit na hakbang. Tuloy-tuloy na disiplina. Pangmatagalang benepisyo. Ngayon, direkta naman tayong magsalita sa mga kababaihang higit 60 taong gulang. Maraming babae ang nag-isip na ang madalas na pag-ihi sa gabi ay problema lang ng prostate ng lalaki. Pero ang totoo, milyon-milyong kababaihan matapos ang menopause ang nahihirapan din at minsan ay mas matindi pa sa paggising sa gabi para umihi. At hindi tulad ng mga lalaki, madalas ay sinisisi ng mga babae ang kanilang sarili. Sinasabi nila, baka masyado akong uminom ng tubig. Baka normal lang ito sa pagtanda. Baka mahina na talaga ang pantog ko. Pero may biolohikal na dahilan sa likod nito. Pagkatapos ng menopause, malaki ang ibinababa ng antas ng estrogen. Ang estrogen ay hindi lang para sa reproduksyon. Mahalaga rin ito sa pagpapanatili ng lakas, kapal, at elastisidad ng mga tissue sa urinary tract. Kapag bumaba ang estrogen, numinipis at nagiging mas sensitibo ang lining ng pantog. Humihina ang urethra. Unti-unting humihina ang mga kalamnan ng pelvic floor. Binabago nito ang lahat. Nagiging mas reaktibo ang pantog. Kahit kaunting ihi lang ay maaaring magdulot ng agarang pag-ihi.
Lumalakas ang mga signal papunta sa utak. Ang dating bahagyang pakiramdam lamang ay nagiging sapat na dahilan upang magising ka sa gitna ng pagtulog. Mayroon ding usapin ng lakas ng pelvic floor. Sa paglipas ng mga taon, pagbubuntis, panganganak, gravity, at pagbabago ng hormones, humihina ang mga kalamnan na sumusuporta sa pantog. Kapag mahina ang mga ito, bumababa ang kontrol sa pag-ihi. Mas nagiging mahirap ito sa gabi dahil mas relax ang mga kalamnan habang nasa malalim na tulog. Idagdag pa ang pagbawas ng sirkulasyon. Habang tumatanda ang mga babae, maaaring bumaba ang daloy ng dugo sa mga pelvic organ. Ang mahinang sirkulasyon ay nakaapekto sa pag-aayos ng tissue, paghahatid ng oxygen, at nerve signaling. Kapag hindi sapat ang nutrisyon ng mga tissue, mas madali silang mairita. Paano ngayon pumapasok ang bawang sa usaping ito? Una, kontrol sa pamamaga. Ang mga tissue pagkatapos ng menopause ay mas madaling mamaga. Ang likas na anti-inflammatory compounds ng bawang ay maaaring makatulong na pahupain ang mababang antas ng iritasyon sa lining ng pantog. Kapag mas kaunti ang iritasyon, maaaring mabawasan ang hindi kinakailangang urgency signals sa gabi. Ikalawa, suporta sa sirkulasyon. Napag-aralan ang bawang sa papel nito sa pagpapabuti ng paggana ng mga daluyan ng dugo. Mas magandang sirkulasyon ay nangangahulugan ng mas maayos na paghahatid ng oxygen at sustansya sa mga pelvic tissue. Ang mas malusog na tissue ay mas matatag na tissue. At ang mas matatag na tissue ay mas tama ang pagtugon sa pagpuno ng pantog, hindi agad nag-o-overreact kahit kaunti pa lamang ang laman. Ikatlo, proteksyon laban sa oxidative stress. Ang mga pagbabago sa hormones ay nagpapataas ng oxidative stress sa katawan. Ang oxidative stress ay nakaambag sa pagtanda ng mga tissue. Ang mga antioxidant sa bawang ay maaaring makatulong na bawasan ito, na sumusuporta sa mas malusog na paggana ng mga selula sa urinary tract. Mayroon ding hindi direktang benepisyo. Sinusuportahan ng bawang ang kalusugan ng puso. At mas konektado ang kalusugan ng puso at pantog kaysa sa iniisip ng marami. Kapag bumuti ang sirkulasyon sa buong katawan, mas naayos ang balanse ng likido. Kapag mas maayos ang balanse ng likido, maaaring mabawasan ang sobrang produksyon ng ihi ng mga bato sa gabi. Pero may mas malalim pa rito. Maraming kababaihan pagkatapos ng 60 ang nagsisimulang makaramdam na tila sila'y hindi na napapansin. Ang mga pagbabago sa katawan ay maaaring maramdaman na parang pagtataksil. Ang pagkaantala ng tulog ay nagdudulot ng pagkapagod. Ang pagkapagod ay nakaapekto sa mood. At ang pagbabago ng mood ay nakaapekto sa kumpiyansa. Ang paggising ng 3 beses bawat gabi ay maaaring mukhang maliit na bagay sa iba, pero kung nangyayari ito gabi-gabi, naapektuhan nito ang iyong diwa. Ang mas maayos na tulog ay hindi lang nagbabalik ng enerhiya. Ibinabalik nito ang pasensya. Ibinabalik nito ang linaw ng isip. Ibinabalik nito ang emosyonal na katatagan. Ang bawang ay hindi kapalit ng hormone replacement therapy. Hindi nito mababaligtad ang menopause. Pero kung gagamitin ng tama, maaari nitong suportahan ang mga tissue na naapektuhan ng menopause. Kapag isinama sa pelvic floor exercises, pagbawas ng pag-inom ng likido sa gabi, at tamang oras ng paggamit, nagiging bahagi ito ng isang estratehiya, hindi lang basta remedyo. Para sa mga kababaihang higit 60, ito ay tungkol sa pagbawi ng kontrol. Hindi perpekto. Hindi agad-agad. Kundi unti-unti. Maliliit, tuloy-tuloy na hakbang na gumagalang sa nagbabago mong katawan sa halip na labanan ito. At ang paggalang na iyon ay nagsisimula sa pag-unawa kung ano ang nangyayari sa loob mo at sa matalinong pagtugon dito. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na medyo hindi komportable pero mahalaga. Maaaring inumin mo ang bawang sa tamang oras. Maaaring tama ang paghahanda mo nito. Maaaring consistent ka. Pero kung ang araw-araw mong mga nakasanayan ay kumukontra sa iyo, magigising ka pa rin sa gabi. Maraming nakatatanda ang nakatuon lang sa mga remedyo at hindi pinapansin ang routine. Ngunit kadalasan, ang routine ang tunay na dahilan kung bakit nagpapatuloy ang nocturia.
Una, pag-inom ng likido sa gabi. Habang tayo'y tumatanda, humihina ang kakayahan ng katawan na i-regulate ang balanse ng likido. Kung umiinom ka ng maraming tubig, saa, o juice pagkatapos ng 7 o 8 ng gabi, poprosesuhin pa rin iyon ng iyong mga bato. At hindi sila tumitigil sa pagtatrabaho dahil lamang natulog ka na. Kahit ang healthy na inumin ay maaaring magdulot ng problema sa gabi. Herbal tea. Mainit na gatas. Kahit sabaw. Ang likido ay likido. Hindi ito maaaring baliwalain ng iyong mga bato. Kung nauuhaw ka sa gabi, kaunting higop lamang, hindi isang buong baso. Ikalawa, caffeine. Kape sa hapon. Matapang na tsaa pagkatapos maghapunan. May ilan pang umiinom ng cola sa gabi. Ang caffeine ay diuretic. Ibig sabihin, pinasisigla nito ang paggawa ng ihi. Pinapasigla rin nito ang nervous system, kaya mas magaan ang tulog at mas madaling magising. Pagkatapos ng 60, mas tumatagal ang caffeine sa katawan kumpara noong mas bata ka pa. Ang kayang linisin ng katawan sa loob ng 4 na oras noong 30 ka pa lamang ay maaaring umabot na ngayon ng 6 hanggang 8 oras. Kung seryoso ka sa pagbabawas ng pag-ihi sa gabi, dapat itigil ang caffeine pagsapit ng maagang hapon. Ikatlo, alak. Maraming nakatatanda ang umiinom ng maliit na baso ng alak sa gabi para mag-relax. Ngunit ang alak ay isa ring diuretic. Pinipigilan nito ang antidiuretic hormone, ang hormone na nagsasabi sa iyong mga bato na magtipid ng tubig habang natutulog. Kapag napigilan ang hormone na ito, mas maraming ihi ang inilalabas ng mga bato. Pinagpuputol-putol din ng alak ang tulog. Maaaring mabilis kang makatulog, pero mas magaan ang sleep stages, at mas madali kang magising. Kaya ang nakaka-relax na inumin ay maaaring siya pang nagtitrigger ng pagbangon mo ng 2:00 ng madaling araw. Ika-4, alat sa hapunan. Ang mga pagkaing mataas sa sodium ay nagdudulot ng pag-ipon ng likido sa araw. Madalas itong naiipon sa mga binti at bukong-bukong. Kapag humiga ka na, bumabalik ito sa sirkulasyon. Tumutugon ang mga bato sa pamamagitan ng paggawa ng mas maraming ihi. Maalat na sabaw, processed meats, packaged snacks, mga pagkaing maraming toyo, tahimik na nag-aambag ang mga ito sa nokturya. Ang pagbabawas ng alat sa hapunan ay maaaring makabawas ng malaki sa pag-ihi sa gabi. Ika-5, hindi kontroladong blood sugar. Kung may diabetes o prediabetes ka, ang mataas na blood sugar ay maaaring magpataas ng pag-ihi. Kapag lumampas sa 1 antas ang glucose sa dugo, inilalabas ito ng mga bato sa ihi at sumusunod ang tubig. Nagiging mas marami ang ihi kahit sa gabi. Ang stable na blood sugar ay mahalaga para sa tuloy-tuloy na tulog. Ika-6, kakulangan sa pagdalaw. Kung halos buong araw kang nakaupo, naiipon ang likido sa ibabang bahagi ng katawan. Kapag mas kaunti ang galaw, mas maraming naipon. Ang simpleng 10 hanggang 20 minutong paglalakad sa hapon o maagang gabi ay makatutulong na mailipat ang likido bago pa matulog. Kahit ang pagtaas ng mga paa ng 20 minuto sa maagang gabi ay makatutulong sa redistribusyon ng likido bago ang oras ng tulog. Ika-7, hindi pinapansing mga kondisyon sa kalusugan. Sleep apnea, problema sa puso, dysfunction ng bato, lahat ng ito ay maaaring magpataas ng pag-ihi sa gabi. May ilan na tinatrato ang nocturia bilang problema sa pantog, gayong ito pala ay sleep disorder. Ang hindi nagagamot na sleep apnea ay nagpapataas ng produksyon ng atrial natriuretic peptide, isang hormone na nagpaparami ng pag-ihi sa gabi. Kung malakas kang humilik, nakakaramdam ng matinding pagod kahit sapat ang oras sa kama, o nagigising na hinihingal, maaaring hindi lang ito issue ng pantog. Ngayon, narito ang mahirap tanggapin na katotohanan. Hindi kayang talunin ng bawang ang masasamang nakasanayan. Maaari nitong suportahan ang iyong katawan. Maaari nitong bawasan ang pamamaga. Maaari nitong pagandahin ang sirkulasyon. Pero kung patuloy kang umiinom ng maraming likido alas negatibo 9 ng gabi, kumakain ng maalat, o umaasa sa alak gabi-gabi, kinokontra mo ang sarili mo.
Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagkakaayon. Bawat desisyon sa gabi ay maaaring naghahanda sa iyong katawan para sa malalim na pahinga o naghahanda para sa pagkaantala. Ang pagbabawas ng pag-ihi sa gabi ay hindi isang aksyon lamang. Isa itong koleksyon ng maliliit at matatalinong desisyon na ginagawa ng tuloy-tuloy. Magaan na hapunan. Mababang alat. Limitadong likido pagkatapos ng pituan. Walang caffeine sa gabi. Banayad na paggalaw. Tamang oras ng pag-inom ng bawang. Maaaring makabawas ng isang pagbangon ang bawat gawi. Kapag pinagsama-sama, maaari nitong baguhin ang buong gabi mo. Hindi ka walang magagawa. Pero kailangan mong maging tapat sa kung ano ang dapat baguhin. Dahil minsan, ang solusyon ay hindi pagdaragdag ng mas maraming remedyo, kundi pag-aalis ng mga bagay na tahimik na nagdudulot ng problema. Ngayon, pag-usapan natin ang isang napakahalagang bagay, kaligtasan. Kahit na ang bawang ay natural at malawak ang gamit, hindi ito palaging ligtas para sa lahat. Maraming nakatatanda ang iniisip na dahil pagkain lang ito, maaari nila itong kainin ng walang pag-ingat. Mapanganib ang ganitong pag-aakala. Ang katawan mo pagkatapos ng 60 ay tumutugon ng iba sa mga compounds kumpara noong 30 o 40 ka pa. Mas sensitibo ang iyong mga organo, maaaring mas mataas ang iyong load sa gamot, at mas marupok ang iyong digestive system. Una, mga gamot na pampapabawas ng dugo. Kung umiinom ka ng gamot tulad ng warfarin, aspirin, o iba pang anticoagulants, maaaring tumaas ang panganib ng pagdurugo sa bawang. Natural nitong pinapapayat ang dugo sa pamamagitan ng pagbawas ng platelet aggregation. Kadalasan, mabuti ito para sa kalusugan ng puso, ngunit kapag pinagsama sa mga prescription blood thinners, maaari itong magdulot ng madaling pasa, matagal na pagdurugo, o sa malulubhang kaso, internal bleeding. Ikalawa, mga bleeding disorders. Kung mayroon kang anumang diagnosed clotting disorder, gaya ng hemophilia o platelet dysfunction, maaaring tumaas ang tendency ng pagdurugo sa bawang. Kahit maliliit na sugat o gasgas ay maaaring magdugo ng mas matagal kaysa karaniwan. Kailangan mong malaman ang panganib na ito bago gawing araw-araw na gawain ang bawang sa therapeutic amounts. Ikatlo, sensitibidad sa tiyan at bituka. Maaaring makairita ang hilaw na bawang sa tiyan, esophagus, o bituka. Para sa mga may acid reflux, ulcers, gastritis, o iba pang digestive conditions, ang maling pag-inom ng bawang ay maaaring magdulot ng hindi komportableng pakiramdam, pag-apoy, bloating, o pagkahilo. May ilan na minamaliit ito at nagtituloy-tuloy, iniisip na mas mahalaga ang benepisyo kaysa sa abala, pero malinaw ang warning signs na ipinapadala ng katawan mo. Ika-4, paparating na surgery. Dahil maaaring makaapekto ang bawang sa blood clotting, dapat itong iwasan ng hindi bababa sa 1 hanggang 2 linggo bago ang anumang surgical procedure. Madalas hihilingin ng mga surgeon sa pasyente na itigil ang garlic supplements o mataas na konsumo bago ang operasyon. Ang pagbaliwala dito ay maaaring magpataas ng panganib sa surgery. Ika-5, allergies. Bagamat bihira, may ilang tao ang allergic sa bawang. Maaaring magsimula ito sa mild skin reactions hanggang sa malubhang kahirapan sa paghinga. Kung mapansin mo ang pamamaga, pantal, o hirap sa paghinga matapos kumain ng bawang, agad na kumonsulta sa doktor. Narito ang pangunahing takeaway, ang natural ay hindi otomatikong nangangahulugang ligtas para sa lahat. Kung umiinom ka ng gamot, may kasalukuyang kondisyon sa kalusugan, o sensitibo ang tiyan, kumonsulta muna sa iyong doktor bago gawing araw-araw ang bawang. Ipaliwanag ang iyong layunin, pagbawas ng pag-ihi sa gabi, pagsuporta sa sirkulasyon, o pagpapababa ng pamamaga, upang maibigay ng doktor ang tamang dosage at timing. Mahalaga rin na magsimula ng dahan-dahan. Isang maliit na clove kada araw ay karaniwang sapat. Obserbahan kung paano tumutugon ang katawan mo. Pansinin ang digestive comfort, anumang kakaibang pasa, o bagong sintomas. Unti-unting ayusin kung kinakailangan, pero huwag lalampas sa kayang tanggapin ng katawan mo.
Tandaan, ang layunin ay pangmatagalang suporta, hindi labis na paggamit sa maikling panahon. At ngayon, habang isinasara natin ang series na ito, gusto kong iwan sa iyo ang isang huling kaisipan. Ang katawan mo pagkatapos ng 60 ay karapat-dapat sa respeto, pasensya, at maingat na pag-aalaga. Ang mga remedyo tulad ng bawang ay maaaring maging makapangyarihang kaalyado, pero lamang kapag ginamit ng matalino, ligtas, at consistent. Walang pumapalit sa pakikinig sa sariling katawan at pagkonsulta sa mga profesional kung kinakailangan. Kung ang video na ito ay nakatulong sa iyo na mas maintindihan ang ligtas na paggamit ng bawang at pagsuporta sa iyong tulog sa gabi, gusto kong gawin mo ang 2 bagay ngayon. Una, magkomento sa ibaba, sabihin ang iyong edad at kung saan ka nanonood. Lumikha tayo ng komunidad ng mga nakatatanda na kumokontrol sa kanilang mga gabi. Pangalawa, kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, ay hit ang subscribe button para sa gintong sustansya upang hindi mo makaligtaan ang higit pang praktikal at science-backed na mga estratehiya para sa mas malusob na buhay pagkatapos ng 60. Maaaring magbago ang iyong gabi. Maaari mong mapabuti ang iyong tulog. Maaari mong maibalik ang iyong enerhiya. Pero ang kaligtasan ay laging una.